Ang ating pag-aaralan po ngayon ay absolute obedience. A revival, a call to absolute obedience. Amen, Padre. Sabi rito, Christ's death on the cross. Sa ating introduction, absolute obedience means to a complete, unconditional, sacrificial, selfless action in response to God's command you to do. Jesus Christ made an example on how to obey God absolutely. Nakita po natin, di ba? Na ang kanyang, inalay niya ang kanyang buhay. Dahil nakita niya ang kasalanan ng sanlibutan ay gayon na lamang. Kaya, sabi niya rito sa Romans 5 verse 8, sabi niya rito, but God demonstrate His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Dito po nakikita po natin na nung tayo makasalanan, namatay na ang ating Panginoong Jesus. Sabi pa rin dito sa Philippians 2 verse 5 to 8, sabi niya rito, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in a very nature, God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as man. He humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Amen? So nakita po natin dito, he is very obedient. Dito po yung in history, ito po yung pinakamarumal-dumal na kamatayan. Ang ginawa ng ang nangyari sa atin, Panginoong Jesus. Ngayong linggong ito, maraming tao ang nag-aalala sa week na ito, sa cross ng Kalbaryo, nakita natin yung absolute obedience, death on the cross, nakita natin, di ba? Sa mga panahon na to, nakikita po natin na yung mga tao na hindi pa po nakakakilala sa atin, Panginoon, ay sila mismo yung gumagawa. Hindi po ba nakikita natin, maraming nagpapanata, di ba? Nagpapapako sa cross. Nangyayari po yun, di po ba? Pero hindi na po natin dapat gawin po yun. Dahil it is finished, sabi na ng ating Panginoon, naganap na. Ginawa na ng ating Panginoon, kaya hindi po natin dapat gawin po ito, no? Kaya nakita natin, the sacrifice of Christ on the cross, we as Christians not only reflect, but made the death of Christ visible in our lives, taking our salvation so precious. So nakita po natin dito, tayo mga Kristiyano ay dapat makita ng maraming tao ang buhay natin na ganap na ang buhay natin dahil si Jesus Kristo mismo ay tinanggap natin, in-honor natin yung pagkamatay sa krus at natanggap na natin yung regalo ng kaligtasan. Amen? So dito, kung babalikan po natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dito nakita natin yung absolute obedience. That on the cross, as we do, please let the Lord speak to your heart if you have never been saved. Sino po dito? Ang alam ko dito, lahat tayo ay natanggap na natin ang kaligtasan, di ba? Dahil ang kaligtasan ay regalo. Regalo, hindi po ito nababayaran, di ba? Sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, di ba? Hindi dahil sa tayo'y masipag, marunong, o marami tayong ginagawang mabuti, di ba? Pero dahil sa offering ng ating Panginoon, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas. And that's enough. Hindi na natin kailangan lumuhod pa simula sa pinto ng simbahan, lumuhod papunta sa altar. Ginawa na ni Jesus ito. Binayaran na niya lahat ng kasalanan ng tao sa sanlibutan. The only thing we need is to accept. Tanggapin po natin yung regalo ng kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, hindi na natin kailangan magpapako pa sa cross ng Kalbaryo. Hindi na natin kailangan yun eh. Sabi niya, it is finished. Amen? So makita natin, sa ating text po, makitatagpuan po natin sa 1 Corinthians chapter 1, 17 to 18. Ano po?
Makita po natin dito. Sa verse 17, sabi niya, For Christ did not send me to baptize. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom. Let the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So nakita po natin na ang sabi ng sanlibutan na hindi pa nakakilala sa atin, Panginoon, is a foolishness. Pero sa atin, it is the power of God na nakakilala po na sa Kanya, di po ba? Dito po, tayo po ay magsimula na mag-aral. Sabi nito, number 1 po, the preaching of the cross. Pagtuturo sa atin sa nangyari sa cross. Number 1 po, a strange message. Ito po ay napakahalaga. That there should be life out of death. The Jews were looking for the Messiah who would throw off the Roman Empire. Dito po nangyari, dahil hindi nga po nila kinakilala si Jesus. Ano po? Dito po nangyari dito na yung mga Jews noon, hinahanap nila sino ang Messiah na magligtas sa kanila sa Roman Empire para magkaroon sila ng liberty sa kanilang mga captors. Ano? Pero they totally miss the fact that their Messiah would be one who would suffer for the sins of the people. Akala nila, ito yung kaligtasan nila from their captors. Ano po? Pero nagkamali sila. Dahil ito, ang kaligtasan nila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Pangalawa, the message of the bloody cross of Jesus is still a strange message to those who have never experienced its life-changing power. To them, it is foolishness. Akala po kasi nila, hindi nila nagagawa, hindi sila nananampalataya sa taong namatay sa cross. This is a foolishness. Dahil hindi pa nila nakilala. They lost the idea of trusting a suffering, bleeding man. Salvation is moronic. Ito ay foolishness. Ibig sabihin, foolishness. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, 21, 24, sabi niya, it's foolishness. Bakit naman ako maniniwala dyan? Sa taong yan na ipinako sa cross, hindi nga niya naligtas ang kanyang buhay. Bakit ako maniniwala dyan? Sabi niya. Sabi ng mga Jews, ano po. So, nakita natin dito, sa pangalawa po, a shocking message. A brutal, awful death was experienced there on the cross. The death Christ died on the cross was an absolute torture. You and I cannot even begin to imagine the pain that Jesus forced to endure for our sake. Nakita po natin, di ba, nung habang naglalakad, pinapalo siya. Talagang ang daming nangyari sa kanya bago siya makarating doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Talagang sinaktan siya. Ang daming nangyari sa kanya. Ilang beses siyang madapa. Dahil sa pagpapalo sa kanya ng matatalas, ano po? Kaya it was a very shocking message. Number 1 po, scourge. Dito po, anong parusa na ginawa nila? Matatagpuan po natin sa Matthew 27, verse 26. Yung punishment, nasentensyahan siya para mamatay, di ba? To be crucified, sabi niya. Number 2 po, he was beaten. Sabi ng Luke 22, verse 63 and verse 64, sabi niya, sa verse 63, the men who were guarding Jesus began mocking and beating him. They blindfolded him and demanded, prophecy, who hit you? So talagang inaano nila si Jesus. Hulaan mo kung sino yung pumahalo sa'yo. Kasi nga, di ba, maraming taong nakakaalam na si Jesus ang Kristo. Pero dito sa mga gwardiya na nagdala kay Jesus, ay linuloko nila. Sige nga, kung ikaw ang Jesus, hulaan mo nga kung sino ang pumalo sa'yo. So nakita natin yung
kabrutalan na ginagawa nila sa ating Panginoon Jesus. Number 3 po, they spit upon. Sabi ng Matthew 27 verse 30, they spit on him and took this staff and struck him on the head again and again. Paulit-ulit na pagpalo sa kanyang ulo. Ano po? So, kung i-imaginein po natin ito, ang ginawa nila sa atin, Panginoon, talagang karumal-dumal. Karumal-dumal ang nangyayari sa kanya bago siya makarating sa kung saan siya ipinako. Sabi dito, number 4, beard plucked from his face. Sabi ng Isaiah 50 verse 6, I offered my back to those who beat me, my cheek to those who pull out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Hindi siya, hinayaan lang nila yung mga tao na gustong gumawa sa kanya. Mocking and spitting. Hindi niya tinago ang kanyang mukha para anuhin yung kanyang bigote, kanyang beard. Sabi dito, anong sabi ng Matthew 27, 26 to 29, ang sabi niya, 26, Matthew 26. Praise God. Matthew 27, verse 26. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Verse 27, then the governor's soldier took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set on his head. They put a staff on his right hand and knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. So nakita natin kung paano nila tinurtured ang ating Panginoon Jesus, di po ba? So, stripped naked, sabi dito sa verse 35 ng Matthew 27, when they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Number 7 po, nailed to the cross. Matthew 27 verse 38, sabi niya rito, at John 20 verse 25, sabi rito, the other disciples said to Thomas, we have seen the Lord, but he didn't believe unless he put his fingers where the nails were and see the hand nail marks on his hand. So nakita natin dito na sa katunayan na pinako nila sa ang ating Panginoon Jesus. Dito po, ginagawa na po nila, the unsent Assyrians, sabi niya, were the first to crucify their victim. However, they did not nail them to the cross. They merely impaled them on sharpened stakes and left them to die a horrible death that often took several days when the Roman came along. So dito, nangyayari na po, pero hindi kapares yung ginawa sa ating Panginoon Jesus. Yung method na yan. Kaya po, makita natin, these truths don't even begin to scratch the surface of Jesus suffered for you and me. Kung alalahanin po natin, ang ginawa, ang sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin, ay talagang napakasama ang ginawa ng mga tao noon para lang ang ating Panginoon na Jesus ay mag-suffer, ano po. So makita natin, the truth don't even begin to scratch. Talagang hindi, kahit na ginawa na nila yung mga pagpapatay sa mga nagkasala noon, pero kung dito, ikakumpara dito sa nang ginawa nila sa ating Panginoon, it was a bitter cup that He drank of willing so that we might be saved. So, makita natin na ang mga panahon na si Jesus ay dinakip at kung ano-anong ginawa sa kanya, pinagpapalo siya, sinugatan, at kung ano-ano, ang karumal-dumal ay hindi natin akalain talaga na ito ay ginawa ng ating Panginoon para sa ating mga kasalanan. Dala-dala niya ito. Hindi siya makareklamo sa ating Panginoon Jesus dahil
ang plano ng ating Diyos ay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Imagine na lang kung ang ating Panginoon Jesus ay hindi niya tinanggap ang parusang ito. Imagine na lang natin, wala po tayong kaligtasan. Walang mangyayaring kaligtasan kung ito ay dininay niya po. Pero dahil nga rin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Amen? Na letter C po, a simple message. Anong sabi ng Romans 10, verse 9 and 10? Sabi rito sa verse 9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sa verse 10 po, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So nakita natin dito na kung ikukumpisal po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon, siya ay tapat at siya ay tanggapin niya tayo at patatawarin po tayo, di po ba? Pangalawa po, the purpose of the cross. Number 1 po, about making a statement. Since way back in the Old Testament, the Lord has been telling me about the love. Nakita natin sa Jeremiah 31 verse 3, sabi niya, the Lord offered to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. So makita po natin dito na ang plano pa rin ng Diyos sa atin ay andun pa rin yung pag-ibig na nangunguna. Ino-offer na niya sa atin noon, di ba? Kaya po nakita po natin His boundless, matchless love for the lost of this world. The cross is God's statement of love to the world. Amen. So, letter B po, about providing salvation. The Bible tells us that there is no other way to cleanse sin but through the sacrifice of an innocent one. Sino po yun? Nagsakripisyo ang ating Panginoon para lang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Inosente po siya. Pero dahil sa kasalanan natin, kasalanan ng sanlibutan, talaga po, ganun na lamang ang kanyang pagtanggap, no? This is the sin all the way back in the beginning when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. So nakita po natin, di po ba? Kung babalikan po natin ng istorya ng Biblia ni Adan at saka si Eva, di po ba? Nandun na po yung pag-ibig. Pero anong nangyari? Natukso pa rin sila ng dyablo. At dito po naputol yung spirito ng Diyos sa kanila. At ano nangyari? Tinaboy po sila. Pinaalis po sila dun sa garden. Amen? Dun sa paraiso na kung saan sila po ay nabubuhay sana ng sagana. Pero dahil sa pagkakasalang yon ay dito po, ito po yung minana natin na kasalanan. Hanggang sa ngayon na pero tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap na natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Yung banal na Santong Espiritu ay nabuhay na muli sa atin. Na ito po yung naputol nung si Adan at si Eva ay nagkasala. Amen? Sabi rito sa Hebrews 9 verse 22. Basahin po natin sa Hebrews 9 verse 22. Amen. So nakita natin ayon sa kautusan, halos ang bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. It was the blood of Jesus that cleanses our sins, di ba? Di ba, minsan pag tayo nagpre-pray, di ba? O kaya tayo, saan man tayo naroon, sinasabi natin sa ating mga panalangin, cover us, Lord, with your most precious blood. Amen. Kaya po dito, nakikita po natin, this is seen all the way back in the beginning. This is the line through, continuous all the way through the days of tabernacle. Dito naman po sa Old Testament, di po ba,
ang mga kasalanan ng tao ay nag-aalay sila ng dugo, di ba? Nakikita natin doon sa Old Testament, doon sa tabernacle, and the temple. Their sin was atoned for by blood of sheep, bulls, and goats, but it was never taken away. Hindi raw po naalis yung mga kasalanan na yon. Amen. Sabi ng Hebrews 10 verse 4, Amen. Praise God. Hallelujah. Tatago. Amen. Babasahin po natin. Sapagkat ang dugo ng mga turo at mga ay hindi makapagpapawi ng mga kasalanan. So nakita po natin, yung mga ginagawa po nila noon ay hindi nawawala yung kasalanan. Amen. Ito po yung malinaw na sinasabi dito na hindi po nakakahugas ng kasalanan. Pero naalala po ba natin yung dugo na yon? Kung yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelites, doon sa Egypt, di ba? Yung pagpapahid nila ng dugo doon sa kanilang doorpost, di po ba? Naligtas sila dahil bawat may pahid na dugo ng tupa na nakapahid dun sa doorpost ay linalampasan ng angel of death. Kaya po, makapangyarihan talaga ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Hindi man po, wala pa naman si Jesus po noon, pero it was done. Ito kasi ang utos ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Sabi dito, sa verse 10, at dahil sinunod ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Bawat isa ay lilingkod sa araw-araw at paulit-ulit na naghahandog para pare-pareho din maghandog. Subalit ang mayon ay hindi naman nakapagpapawala. Amen. Praise God. So nakita po natin, yung ginagawa po nila noon ay hindi nakapagpapawi ng kasalanan. It was only by the blood of Jesus that we are cleansed and be saved. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So dito, ang sinasabi dito, by the way, the word save in this verse means to keep safe and sound. Yun po yung kaligtasan na natanggap po natin, to rescue from all harm and danger, from destruction and from perishing. Yun po yung sinasabi nung save na sinasabi dito sa ating pinag-aralan. So nakita po natin, sounds to me like when a person comes to Jesus by faith and gets saved, ano po sa palagay nyo? It is a done deal. It is a done deal. That person does not need to fear losing his salvation. Ano sabi ng John 10 verse 28? I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Amen? So ito po yung sinasabi natin na hindi naman porket natanggap po natin yung kaligtasan na yun, hindi na po tayo magkakasala o whatever. Dahil alam naman natin ang buhay natin dito sa mundong ito ay napakarami ang mga pagsubok, di po ba? Pero anong sabi ng Bible? God is a God of second chance. Pwede tayong bumalik sa ating Panginoon. Pero dito, sabi ni Jesus, I gave them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Pero isipin nga po natin, meron kasi tayong we as Christians have boundaries. Di po ba? May mga boundaries ang isang Kristiyano. Pag lumabas po tayo doon, sa boundaries ng ating Panginoon na binigay sa atin, madali po tayo mapahamak, di po ba? Kasi lumabas tayo doon sa kanyang pag-iingat .
Kaya, minsan iniisip po natin, it is not a done deal. Kasi may mga, nakikita natin, may mga dati ng Christian, dati ng leaders, nagbabackslide po sila. Sa tingin po ba natin, pag nag-backslide po tayo, ay ating pangalan sa heavenly places may mabubura? Maraming tayong naririnig na minsan mga pastors, mga evangelists, mga leaders talaga. Nakikita natin na dumarating sa buhay nila na sila po ay natatalo ng mundo, gawa ng mundo. Pero nakita natin na sila ay bumabalik. Karamihan ay bumabalik. Kasi when they experience ang buhay sa labas ng pag-iingat ng Panginoon is very dangerous, di po ba? Very dangerous kasi palala ng palala eh. Ang buhay mo pag lumabas ka sa boundaries na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya po, dito po, sinabi rito, bagamat sinabi ng Panginoon dito, I gave them eternal life, and they shall never perish. Sa tingin po ba natin, pag binigyan na tayo ni Jesus, sa sinabi ni Jesus na binigyan na tayo ng eternal life, pag nagkasala po ba tayo, hindi ba mawawala sa atin yun? Pero, what is important is, kung tayo nagkasala, nandun yung conviction of the Holy Spirit. Hindi po tayo mapalagay. Hindi po tayo mapalagay sa ating sarili dahil kino-convict tayo eh. To repent. To go to that person kung kanito po tayo nagkasala. Di po ba? Until then, doon pa lang tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Wala tayong peace of mind. Wala tayong kapayapaan kung hindi tayo magre-repent. Amen? Praise God. Hallelujah. Dito, sa pangatlo po, about defeating Satan. Ever since Lucifer sinned and became the devil, has been in business of trying to hinder the work of God. Sino ba si Lucifer? Isa siyang opisyales ng mga anghel long before the world began. Di po ba? Si Lucifer. Dahil po sa pangyayaring yon, gusto niyang mas higitan pa ang ating Panginoon. Kaya nakita natin anong nangyari. Inulog po siya. Amen. So, kaya ang ginagawa niya ngayon, siya na yung gumagawa para yung mga anak ng Diyos ay umalis sa pag-iingat ng Panginoon. Sabi rito, but when Jesus went to the cross, He had won the victory that day. Amen. So, sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Pero nung narinig, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Satan, akala niya, tapos na. Panalo na si Satan. Pero hindi niya alam na he said, it is finished. Sabi ng ating Panginoon. Kaya wala pong nangyayari, wala pong magagawa ang Satan kung tayo po ay patuloy na nakahawak sa ating Panginoon po. Number 3 po, the power of the cross. When the power of the cross is appropriated, 3 great and wonderful things take place. Ano po yung mga tatlong to? Number 1 po, mamamatay ang kasalanan. Yun po yung number 1 na pwede mangyari. When a person places her faith in the blood of the Lord Jesus Christ, that person is forever changed. The chain of sin are broken. Sabi ng, and they were made a new creation. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
So, dito na po tayo, the newborn believer does not have to live his life in bondage to sin. Amen? Number 2 po, hell is defeated. The blood both individually will ever experience the flames of fires of hell. Hindi na po natin mararanasan po yun. Yung flames ng fire of hell, ano po. One of the most precious verse in the Bible pertaining to this subject is found in John 5:24. I tell you the truth, whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. So nakita natin na sinuman yung nakarinig at ginagawa ng salita ng Panginoon. Sabi niya, he has crossed over from death to life. Letter C po, pangatlo, heaven is delivered. That's one of the power of the cross. Heaven is delivered. So makita po natin dito diba? Sabi niya, do not let your heart be troubled. Sa John 14 verse 1 to 3. Do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. So dito po, makita po natin, heaven is delivered. Nung bago umakyat si Jesus sa kalangitan, sabi niya, inassure niya yung kanyang mga disipulo na sa bahay ng aking ama ay maraming kwarto, sabi niya. At pupunta ako doon para i-prepare ang titirahan ninyo. At pag naayos na ang lahat, babalik ako at kukunin ko kayo. At isasama ko saan man ako naroroon. Amen? Sabi nito, sa verse 3 ng John 3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ito po yung sinasabi natin dito, na hindi po natin hindi tayo makakarating sa kingdom ng ating Panginoon kung hindi tayo ma-born again. Ano po ba yung born again na experience po natin nung tinanggap natin si Jesus? Diba? Na bago ang buhay natin dahil itinakwil na natin ang ating kasalanan, di po ba? At dito, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, na-experience na po natin yung pagkapanganak natin muli sa ating spirito ng ating Panginoon. Bilang conclusion po, tapos na po tayo. Kanina pa nagsisenyas ang ating team. Sabi rito, when Evangelist John Wesley was returning home from a service one night, he was robbed. Sabi niya rito. The thief, however, found his victim to have only little money and some Christian literature. As the bandit was leaving, Wesley called out, "Stop." Sabi niya, tumigil ka. I have something for you, sabi niya. I have something more to give you. The surprise robber posed. Tumigil yung kanyang, nag-rob sa kanya. Sabi ni John Wesley, my friend, you may live to regret this sort of life. If you ever do, here's something to remember. The blood of Jesus Christ cleanse us from all sin. So nakita natin, bago umalis yung robber, sinabi ni John Wesley, na the blood of Jesus Christ cleanse us from all sins. At tumakbo na yung robber at sa isang pagkakataon, sabi rito, years later, Wesley was greeting people after a Sunday service when he was approached by a stranger. What a surprise to learn that this visitor, now a believer in Christ, a successful businessman. So nakita natin, dati siyang robber, Dati siya. Pero nanalangin si John Wesley na pinanalangin niya itong taong ito na makakilala sa atin, Panginoon. Kaya nakita natin na nasorpresa si John Wesley. Dahil itong taong ito na dating nang-rob sa kanya, sabi niya, nung mag-uusap na sila, I owe it all to you.
said the transformed man. Sabi naman John Wesley, "Oh no, my friend," Wesley exclaimed, "not to me, but to the precious blood of Jesus Christ that cleanses us from all sins." So nakita po natin, ang dugo lamang ng ating Panginoon Yesus ang nakapagluhugas sa mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Tanong po dito, has the blood been applied to your life? Is your name written down in heaven? Is your faith in Jesus and in Him alone? Ang pananampalataya ba po natin ay nasa Jesus, nandun lamang kay Jesus? Nasisigurado pa ba natin na ang pangalan ay nakasulat pa rin sa aklat sa langit, the book of life? Amen. Kasi sabi rito, may the absolute obedience of Christ in this death on the cross compel you to display the same obedience to God and proclaim the shared great salvation to rich and free. So makita po natin na ang mga panahon na to ay yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon ay ginagawa pa rin nila. Marami pa rin ang gumagawa ng nagpapapako sa cross, umaakyat sa bundok, ganyan. Ginagawa pa rin nila yung mga ginawa ni Jesus. Pero it is done. It is finished. Sabi ng ating Panginoon. Hindi, ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya tayo sa Kanya na wala na lahat yung ating mga kasalanan. It was all erased by His blood. Amen. Bago tayo manalangin, let's sing a song. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Minsan ba? Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Inialay ko. Inialay ko. Inialay ko. Lahat sa iyo. Ang lahat sa iyo, Kristo, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Lord, narinig mo, Lord, ang aming pag-aalay sa iyo, Panginoon. Inaalay po namin ang aming buhay sa iyo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito po, Panginoon, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan. Inako mo lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. You were tortured, Father Jesus.
At kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, ito po ang aming dalangin, Panginoon. Nagamitin mo po kami, Panginoon, kung ano man ang nais mo sa aming mga buhay. Inaalay po namin ito sa iyo, Panginoon. Ito man ay hindi sapat, Panginoon, upang matumbasan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. But Lord, kami po, Panginoon, lahat ng aming buhay, lahat ng ano meron kami, Panginoon, ay inaalay po namin sa iyo. Dahil sarili mo ang buhay, Panginoon, ay binigay mo po sa amin upang magkaroon kami ng kaligtasan. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa pagbubuwis mo ng buhay. Salamat, Panginoon, at Lord, we pray, Father God, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magamit mo upang ang salita mo, ang salita ng kaligtasan, ay maraming tao, Panginoon, ay makarinig sa pamamagitan ng lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malapit na ang iyong pagbabalik, O God. And Lord, we pray, Father God, equip us, O Lord, Father God, upang maraming tao pa, Panginoon, ang makatanggap sa iyo, Panginoon, sa mga last days na to, Panginoon. At Lord, sa sakripisyo na ginawa mo, Panginoon, kami po ay handa, Panginoon, na magsakripisyo din, Panginoon, upang maghamit mo, Panginoon, para for the spreading of the sa Ebanghelyo, Panginoon. Lord, gamitin mo, Lord, ang bawat isa. And I pray, Lord, kung meron man pa, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito, na hindi pa tumanggap totally to you, Panginoon, hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay, O God, Lord, touch that heart, Lord. Kumatok ka, Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, nariyan ka lang, Panginoon, sa tabi. Hinihintay mo lamang ang aming panalangin, ang aming pagtugon sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Turuan mo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. At sa mga panahon na to, Panginoon, kami po ay gamitin mo just to in remembrance, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa mga pagkakataon na to, Panginoon, ay magamit mo po kami to share to those people around us, Father God, in our community, in wherever we go, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We entrust everything to you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord.